June 2016. Isang American college student ang pinahirapan at pinabalik sa kanyang bansa dahil lang sa pagkuha niya ng poster ng isang general sa North Korea. Ngunit kakaiba, ang doktor ay walang nakitang anumang senyales ng pagpapahirap sa kanya. Anong nangyari? Bakit naging malamig na bangkay ang isang mahusay na binata? Si Otto ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya sa Ohio, USA. Siya ay may mahusay na mga marka mula pagkabata. Sa high school, nanalo siya ng scholarship sa University of Virginia na may pangalawang pinakamataas na marka sa paaralan. Bilang karagdagan, si Otto ay nagkaroon din ng pangarap na maglakbay sa buong mundo. Bago siya pumasok sa kolehiyo, nakapunta na siya sa Ecuador, Cuba, Europe at iba pang bansa. Ngunit noong 2015, may nangyari na nagpabago sa kanyang buhay. Matagumpay siyang natanggap sa Hong Kong Exchange Program, ngunit dahil may ilang araw pa bago magsimula ang programa, nagpasya siyang pumunta sa North Korea kasama ang exchange student group. Hindi niya alam na ang tila ordinaryong desisyong ito ay makakasira sa kanyang buhay. December 29, 2015, sinundan ni Otto ang Young Pioneers Travel Agency sa Pyongyang. Pagkatapos ay nag-check-in sila sa Yanggakdo Hotel at ginamit ang natitirang oras para panoorin ang masiglang fireworks display. Kinagabihan, pumunta si Otto at ang iba pa sa bar para mag-party. Hindi nagtagal ay sumapit ang oras sa 3:00 ng madaling araw. Habang ang lahat ay nagpa-party o natutulog, si Otto ay palihim na pumasok sa daanan ng empleyado at sinubukang magnakaw ng sun poster at ibalik ito sa silid. Ngunit nalaman niyang hindi maaaring paghiwalayin ang frame ng larawan at ang poster na papel. Sa desperasyon, nailagay na lang niya ang poster sa sahig at saka bumalik sa kwarto para matulog. Sa oras na ito, hindi na pagtanto ni Otto na siya ay nakagawa ng isang hindi maibabalik na pagkakamali. Kung ito ay nasa ibang mga bansa, ang pag-uugali ni Otto ay higit sa lahat ay maituturing na pagsira ng pampublikong ari-arian at kadalasan ay sapat na ang multa, ngunit ito ay North Korea. Ang pag-uugali na ito ay katumbas ng paghamon sa kamahalan ng Diyos ng araw at ang kanyang ginawa ay tiyak na may malaking kaparusahan. Kinabukasan, ibinigay ng hotel ang surveillance video sa mga otoridad ng North Korea. Bagamat medyo malabo ang video, kinilala pa rin ng mga autoridad ng North Korea si Otto batay sa paghahambing ng katawan. January 2, 2016, nang dumaan si Otto Warmbier sa seguridad sa Pyongyang International Airport, ilang mga agent ng North Korea ang natagpuan siya at inilabas sa airport. Mula noon, tuluyan nang nawalan ng kalayaan ang binata na ng insulto sa Diyos ng araw. Sa 6 na linggo pagkatapos ng pag-aresto kay Otto, hindi alam ng kanyang pamilya at tour group kung saan siya nagpunta at walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Naputol lahat ng communication niya. Pagkalipas ng 1 linggo, ang North Korean Central News Agency ay naglabas ng pinakabagong balita na sinasabing si Otto ay naaresto dahil sa espionage. February 26, 2016, inamin ni Otto ang kanyang nagawa at ang mga dahilan sa likod ng mga ito sa isang press conference, ngunit nagsimulang maging kawili-wili ang mga bagay mula noon. Mukhang pagod na pagod si Otto sa press conference. Binasa niya ay ang isang maling pag-amin na nagsasaad na ang lahat ng kanyang ginawa ay itinuro ng isang secret organization na tinatawag na Z Society. Ang pangalan ay parang isang kulto, ngunit sa katunayan ito ay isang charity lamang na itinatag ng University of Virginia. Tungkol sa aktwal na insidente, ang North Korea ay may matibay na ebidensya, tulad ng mga fingerprint ni Otto at ang testimonya ng mga staff ng hotel, pati na rin ang surveillance footage sa oras ng insidente. Sa huli, si Otto ay sinintensyahan ng 15 taon sa bilangguan at pagkatapos ay ipinadala sa Pyongyang prison para sa detensyon. Dito, ikinulong siya ng 2 prison guard sa isang mas maliit na selda. Karaniwan, ang mga ordinaryong bilanggo ay ikinukulong sa mas malalaking selda na ang bawat isa ay kayang tumanggap ng hanggang 10 bilanggo. Ngunit si Otto ay nag-iisa dito. Ang hindi makatwirang isolasyon ay nagpalala sa kanyang mental state. At sa tuwing binubugbog siya, ang kanyang mga hiyawan ay umaalingaw-ngaw sa selda. Legal ang pambubugbog sa mga kriminal sa Hilagang Korea at ginagawang pamamaraan para mag-interrogate sa mga bilanggo, gaya ng pagbibigti sa mga bilanggo ng patiwarik ng ilang oras o direktang pagpalo sa kanila ng mga patpat. Kung ikaw ay isang dayuhang preso, sasailalim ka rin sa mga espesyal na anggulo hanggat hindi ka nagsasalita ng Korean. Dagdag pa rito, maraming pagpapahirap sa kulungan ang mga tumatangging umamin. Sa lahat ng mga pagpapahirap, ang pepper torture ay ang pinakamalala. Ang mga prison guard ay maghahalo ng pepper powder sa tubig at itinutusok ito sa ilong ng bilanggo na magdudulot sa kanya ng matinding sakit
Ngunit ang North Korea ay palaging tinatanggi na ang mga pagpapahirap na ito ay hindi ginagawa. Ngunit ang isang malaking bilang ng mga defectors ay nagsiwalat ng lahat ng ito. Sa kasong ito, tumagal lamang si Otto ng ilang buwan bago siya na-admit sa emergency center at naging buhay na bangkay sa kama. Bilang karagdagan, habang ang relasyon sa pagitan ng United States at North Korea ay lumalala, ito ay naging lalong nagpahirap kay Otto bumalik sa kanyang pamilya. Sa desperasyon, maaari lamang ipadala ng United States ang negotiator na si Mickey at ang UN Ambassador Bill para pangasiwaan ang kaso. Umaasa na magagamit nila ang relasyon sa United Nations para iligtas si Otto. Matapos ang maraming negosasyon, sa wakas ay pumayag ang North Korea na palayain si Otto. June 13, 2017. Personal na pinamunuan ni Trump ang isang grupo sa North Korea at dinala si Otto pabalik sa United States at agad siyang ipinadala sa isang medical center para sa paggamot at pagsusuri. Ito ang naging huling pampublikong larawan ni Otto Warmbier. Kasabay nito, nakoma pa rin si Otto pagkatapos ng 6 na araw ng paggamot. Sa huli, nagpasya ang kanyang mga magulang na i-freeze ang kanyang buhay sa edad na 22. Pagkatapos ay agad na nagsagawa ng isang buong pagsusuri sa kanyang katawan. Ngunit kakaiba, ang mga resulta ng pag-scan ay nagpakita na si Otto ay nagkaroon lamang ng isang maliit na pinsala sa kanyang paa at walang mga palatandaan ng pagpapahirap na natagpuan sa ibang lugar. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pagsusuri, napagpasyahan ng mga Amerikanong doktor na si Otto ay dumanas ng severe brain damage, ngunit sinabi ng mga opisyal ng North Korea na hindi nila siya pinahirapan. Bilang karagdagan, ang mga Amerikanong doktor ay hindi makahanap ng anumang ebidensya upang patunayan ito. Hanggang 2023, isang dating opisyal ng gobyerno ng North Korea ay nagsiwalat sa isang panayam na napakalakas ng mga sandatang kemikal ng North Korea na kaya nilang pahirapan si Otto nang hindi man lang lumalapit sa kanya. Tungkol naman sa pagpapalaya ng North Korea kay Otto, ito ay dahil lamang sa ayaw nitong mamatay ang isang bilanggong Amerikano sa kanilang bansa.